Ako nanonood. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa atin. Babasahin ko po ang ating call to worship sa Psalms 39 verse 1 to 13. Psalms 39 verse 1 to 13. Ito po ang sinasabi, I said I will watch my ways and keep my tongue from sin. I will put a muzzle on my mouth as long as the wicked are in my presence. But when I was silent and still, not even saying anything good, my anguish increased. My heart grew hot within me, and as I meditate, the fire burned. Then I spoke with my tongue. Show me, O Lord, my life's end, and the number of my days. Let me know how fleeting is my life. You have made my days a mere handbreadth, the span of my years as nothing before you. Each man's life is but a breath. Man is mere phantom as he goes to and fro. He bustles about, but only in vain. He heaps up wealth, not knowing who will get it. But now, Lord, what do I look for? My hope is in you. Save me from all my transgressions. Do not make me the scorn of fools. I was silent, I would not open my mouth. For you are the one who has done this. Remove your scourge from me. I am overcome by the blow of your hand. You rebuke and discipline men for their sin. You consume their wealth like a moth. Each man is but a breath. Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for help. Be not deaf to my weeping, for I dwell with you as an alien, a stranger as all my fathers were. Look away from me, that I may rejoice again before I depart, and I am
no more. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa arto na ibigay niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito. Makapagbigay kami ng pugay sa inyong salita. Pag-aaralan ng inyong salita. Gabayin po kami sa bawat isa. Maging pagpapala po kami. Bigyan po kami ng kalakasan ang aming bansa na dumadaan sa mga pagsubok. Lord, kayo po ang maging pagpapala sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, sa aming kaibigan. In Jesus' mighty and powerful name. Amen. Amen. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this
You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your hand. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your hand. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God this hour, none can contend. You're the only God this season, grace will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. Yes, you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you Pastor Glenn, please unmute. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon.
At maraming salamat po sa panibagong pagkakataon at pribilehiyo na kami po ay sumamba at papurihan ka, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan po sa aming mga buhay. Pagkamat kami nasa kalagitnaan, Panginoon, ng paghihirap dahil sa pandemic, Panginoon, ay patuloy kang nagpo-provide, Panginoon, at hindi mo kami kinakalimutan. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng opportunities para sa pagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Talagang hindi ka po nagkukulang at kadalasan, Panginoon, ay na-exceed pa kung ano yung ina-expect namin. Lord, maraming salamat sa iyong pag-aalaga sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng pagkakataon na kami po ay nagiging blessing para sa aming mga kapatiran, Panginoon. Patuloy niyo pong padaluin ang iyong pagkalinga, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon, at maging pagpapala din sila sa bawat isa. Hindi lang sa financial, Panginoon, maging encouragement din sila, Panginoon, para sa aming mga nandulupaypay na spirito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong patuloy na pag-iingat, sa improvement po, sa magandang progreso, Panginoon, dito sa aming laban sa COVID-19, Panginoon. Ganun din po sa iba't ibang larangan, Panginoon, sa patuloy na pag-unlad, sa patuloy na pag-usad, Panginoon, ng aming buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga opportunities sa pag-aaral ng iyong salita, na patuloy po namin kinonquer yung internet, Panginoon, para maibahagi at magpatuloy ang iyong ministry sa bawat kapatiran, Panginoon. Nais ko pong ilapit sa iyo, Panginoon, patuloy ang aming mga kapatiran, Panginoon, lalong-lalo na po yung aming mga seniors o yung aming mga matatanda. Bigyan niyo po sila ng mas matibay na pangangatawan, Panginoon, at patuloy niyo rin po silang iingatan. Ganon din po yung aming mga mumunting mga bata, Panginoon. Bigyan niyo sila rin ng kasiglahan. Ganon din po yung encouragement, Panginoon, at inspiration para po sa kanilang mga aralin at ganon din po sa mga gawaing bahay. At ganon din po ang aming mga estudyante at mga working class, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan, Panginoon, at sa bawat isa, ibigyan mo rin po ng iba yung pag-asa, Panginoon, at iba yung kapayapaan dito po sa mga nararanasan po namin sa aming buhay, Panginoon. Dalayan ko rin po ang aming mga elders, aming mga pastors, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng kalakasan, ang aming mga spiritual frontliners din, Panginoon. At palakasin mo rin po ang kalooban din ng bawat isa, Panginoon. Ang lahat po ng may karamdaman o may mga dinaramdam, Panginoon, na inilalapit namin sa iyo. Maging ang mga manggagawa, Panginoon, na nabanggit ni Bishop Chito, Panginoon, ng ABCOP. Dalangin ko po yung kalooban mo, Panginoon, sa solution, Panginoon, para sa kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga nararamdaman. Then hindi po, Panginoon, nais kong ilapit din sa iyo ang aming bansa mula sa LGU hanggang sa aming Pangulo, Panginoon. Patuloy niyo po silang iingatan at gagabayan din, bigyan ng karunungan, Panginoon, sa pagmumuno sa bawat nasasakupan, Panginoon. Dalahin ko rin ang patuloy na kagandahan, Panginoon, ng panahon at patuloy rin pong magkaroon ng kasiglahan sa pagkilos at paggawa, lalong-lalo na sa iyong ministeryo. At salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at dinadalangin ko rin ang aming tagapagsalita, si Bishop Leo, Panginoon. Patuloy mo siyang gagamitin. Siya rin po ay may edad na, Panginoon. Bigyan mo siya ng mas matibay din na pangangatawan, Panginoon, at karunungan. Hayaan mo ang kanyang mga salita, Panginoon, ay magbigay po sa amin ng kalakasan ng kalooban at gamitin mo siyang patuloy, Panginoon, sa iyong ministeryo. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hindi mo naman sinabi, naka-mute eh. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon na dadaling po sa atin ni Bishop Leo Alconga. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa dakilang Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagtipon para siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kahit nasa pamagitan ng teknolohiya na ito, alam po natin ang pangako ng Diyos na sinabi niya
na where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya po ang Panginoon Diyos kasama natin sa pananambahang ito. At nawa ay mabatid natin ang pinakamataas na layunin ng ating buhay at ang ating pananampalataya ay wala iba kundi sambahin ang Diyos na buhay. Sambahin siya sa buong puso't natin, ating kaluluwa, ating kalakasan, sambahin natin siya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hinahanap niya ang tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa umagang po ito ay nais ko pong sundin ay binigay po na paksa para sa ating pagbubulay-bulay po. Ang paksa po na nais ko pong ibahagi sa atin ay yung sinabi ng Panginoong Jesus doon po sa John 6:35. Ang sabi po niya doon ay, sabi ni Jesus, siya nagsasalita rito, ang sabi niya, I am the bread of life. Whoever come to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Jesus is the bread of life. Bakit po? Ano ho ba ang background nitong na sinabi niya na ako ang tinapay ng buhay? Ito po ay nanggaling po sa kanilang diskusyon sapagkat hinabol po ng mga tao si Jesus nang siya po ay tumawid sa Galilea para po pumunta sa kabilang ibayo. At pagdating doon, ang sabi ng mga tao, Panginoon, nandito kami sapagkat gusto namin talagang sundan ka. Ang sagot ng Panginoon sa kanila sa John chapter 6, hindi totoo yan. Kaya nyo kami o kaya nyo ako sinusundan sapagkat nakakakain kayo ng tinapay na walang bayad. Nakakakain kayo ng pangangailangan nyo sa inyong katawan na walang bayad. Kaya ito po ang background po nito at sinabi niya na matuto kayo noong unang panahon nagpakain ng Diyos doon sa ilang ng tinatawag nating mana pero nagugutom pa rin sila. Pero nagpadala ang Diyos ng tunay na tinapay at ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus ay siya po yun. Kaya sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Sino man lumapit sa akin ay hindi na magugutom at sino mang mananampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Ano po ang ibig sabihin nito sa ating patuloy na pagbibigay ng pag-aaral dito? Una po, ang ibig po sabihin dito ay hindi po ito pang-material na bagay ang tinutukoy ng Panginoon Hesus. Ang sinasabi po ng Panginoon Hesus ay na si Jesus ay siyang pinakamahalaga sa buhay ng tao, siya ang pinakamahalaga sa ating paghahanap ng buhay na walang hanggan. Yan po. Pangalawa po, hindi po niya tinutukoy na ito ay pang-physical, but ito po ay pang-eternal. Nang sinabi niya, I am the bread of life. Whosoever come to me will never go hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. Ang sinasabi niya po ay hindi po ito pang-physical, kundi ito ay pang-buhay na walang hanggan. Pangalawa po, siya po ay nagsasabi o nagsasalita ng patungkol sa ating mga spiritual na pangangailangan. Ang sabi niya doon sa Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, bagkos sa mga salita na namumutawi mula sa mga labi ng Panginoon. Doon po ay, ito po ay comparative presentation po na sinabi niya
na ito po ay hindi pang physical, kundi ito po ay pang eternal. Sa Book of John po, ay meron pong tinatawag tayo na the 7 I am. Ano po yun? Ito po, babasahin ko na mabilisan lamang. Number 1, ang sabi niya po, I am the bread of life. John 6:35. I am the light of the world. John 8:12. I am the door for the sheep. John 10:7. I am the good shepherd. John 10:11. I am the resurrection and the life. John 11:25-26. And I am the way, the truth, and the life. And I am the vine. John 15:5. Yung the way, the truth, and the life po ay John 14:6. Ito po ang kahalagaan ng katauhan at persona ng Panginoong Hesus. Marami po siyang I am. At ang itong I am ng 6:35, I am the bread of life, ay ito po ay nagpapatungkol po sa isang katotohanan na siya po ay siyang pangunahing dako ng buhay at ng ating buhay na walang hanggan. Siya po ay nagtuturo na hindi physical but eternal. Ang tinutukoy po niya ay about the spiritual ang ating kalagayan. And then siya po ay tumutukoy sa kanyang sarili, nasagot siya ng ating katugunan sa paghangad pag tayo'y nagugutom at nauuhaw na maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At ang sinasabi po dito ay kailangan natin siyang makilala ng personal. Ang sinasabi po ng Panginoon Hesus, kung ang naghangad kayo ng physical na tinapay, hangarin niyo ang spiritual na tinapay na nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. Ang tinapay na ito, simbolo ng aking katawan, ng aking katauhan, na siya ding ating gagampanan sa ating Lord's Supper, na magbibigay ng kapatawaran ng kasalanan, magbibigay ng pagbabalik natin mula sa kasalanan patungo sa katuwiran at patungo sa Diyos. Ito po ang ibig sabihin nito. At ang tinapay nito ay siya rin pong katugunan ng katiyakan ng ating kaligtasan. Maraming tao naghahanap ng kaligtasan. Maraming tao ang naghahanap ng katiyakan ng kaligtasan. Maraming tao naghahanap ng kapatawaran ng buhay. Si Jesucristo lamang ang makapagbigay ng tugon sa mga bagay na yan. Ngayon po, ano po ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Ito po. Number 1, siya po ang nagbibigay ng kalakasan para mahanap natin ang katotohanan patungkol sa ating pananampalataya. Siya po ang nagpapalakas habang tayo ay nagkakaroon ng tinatawag natin na kapaguran sa paghanap ng kaligtasan. Siya po ang nagbibigay ng kaligtasan. Siya po ang kalakasan ng tao para matunto natin ang Panginoong Jesucristo. Siya rin po ang nagbibigay ng tinatawag natin na katugunan, satisfaction. In Psalm 107:9, kayo po ang nagbibigay ng satisfaction sa aking buhay at sa aking kaluluwa. Diyan po ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Siya rin po ang nagbibigay ng sustaining grace para po ating pong magampanan ang anumang dapat natin gampanan sa buhay ng pananampalataya at sa buhay na ating magagawa para sa Diyos. And then, ang sabi rin po dito, siya po ang ating kaligtasan. Romans 10:9 and 10, ang sino mang that will confess that Jesus is the Lord
he will be saved, and he will have eternal. Ang tanong, siya ba ang ating kalakasan? Siya ba ang nagsasatisfy sa ating longings, aspiration, at mga hinahanap sa buhay? Siya ba ang ating sustaining power para tayo lumago sa pananampalataya? Higit sa lahat, siya ba ang ating salvation para po sa ating katiyakan ng pagbabalik loob natin sa Diyos? Para po maging lalong ma-apply natin ito, simple lamang po, natiyak ba natin ang kaligtasan natin sa Panginoong Hesus? Sabi niya, I am the bread of life. Kahit naalisin mo yung bread of life, pwede natin sabihin, I am Jesus. Whoever comes to me will never go hungry. I am Jesus. Whoever comes to me will never be thirsty. I am Jesus who can give you eternal life. I am Jesus who can forgive your sins. I am Jesus who can bring you to God. Yan po ang ibig lamang sabihin ng John 6:35. I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. He who comes to me will never be thirsty. Tama po yan. Hindi na po tayo magugutom sa paghangad natin ng katiyakan ng kaligtasan. Hindi na po tayo mauuhaw sa pagtitiyak natin ng ating personal na kaugnayan sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, tiyak nyo bang si Jesus ay inyong tagapagligtas? Tiyak nyo bang si Jesus ay inyong Panginoon? Tiyak nyo ba na si Jesus at si Jesus lamang, Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo, ang katiyakan ng buhay, ang katiyakan ng kaligtasan, ang katiyakan ng pangwalang hanggang buhay, sapagkat ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay pinatawad niya tayo sa lahat-lahat ng ating kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na amin pong maipakita ang aming paghangad na ikaw nga po ay aming maging personal na Panginoon na tagapagligtas. At naway matuklasan namin sa pamagitan kahit na namin sayang ito ng John 6:35. Jesus said, I am the bread of life. He that cometh to me will never go hungry, and he that believes in me will never be thirsty. Salamat po Panginoon sa kadakilaan ng iyong ginawa at sa aming katiyakan na ikaw nga ay aming dakilang Panginoon, dakilang tagapagligtas. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of advanced domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus
than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of advanced domain and be held in sin's transvein. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Para po sa ating Lord's Supper ay pangunahan po ulit tayo ni Bishop Leo Alconga. Karako po tayo sa ating pong pagsagawa ng banal na hapunan. Marami na po tayo naririnig kung ano po ang kahulugan nito. Uulitin ko lang po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11, starting from verse 23, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus in the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Ano po ba ang paalaala sa atin ang salita ng Diyos pag pinag-usapan natin ang banal na hapunan? Number 1, pinaalalahanan tayo ng isang dakilang bagay na madalas hindi natin napapansin. Ano po yun? Na ang Panginoong Hesus ay buhay. Pag tayo po ay nagtitipon at atin pong isinasagawa ang banal na hapunan at nakikita natin ang mga elemento, isa po ang pinapaalala sa atin yan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay buhay. Siya ay buhay at buhay magpakailanpaman. Wala pong kahulugan ang lahat ng ating pagdiriwang tungkol sa banal na hapunan pag hindi natin nasa isip, nasa kabuhayan na ang Panginoong Jesucristo ay buhay at buhay na buhay. Pangalawa po, ito po ay isang paalaala ng ating personal na kaugnayan sa Diyos. Tingnan po ninyo, doon po sa Luke chapter 22, ang sabi po niya ay ganito po, ang pagsagawa po ng banal na hapunan ay para sa iyo. Ginamit niya po 3 beses ang word na you. Opo, ang sabi niya, I tell you, I desire to eat this Passover with you. Number 1, you. Pagkatapos sabi niya, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks and said, "Take this, divide it among you." Pangalawang you. For I tell you, pangatlong you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes.
Nakita niyo po ba ang in-emphasize dito? Ito po ay para sa atin, para sa iyo at sa akin. Sapagkat napakahalaga po atin pong malaman na ang personal nating kaugnayan sa Diyos ay nakikita natin sa pagdiriwang natin or pag-celebrate natin ng banal na hapunan. Pangatlo po, ito po ay nagpaalala sa atin ng participation natin sa banal na hapunan. Doon po balik ulit tayo sa 1 Corinthians chapter 11, 27 to 32 ay sinasabi po niya, kayong nagpa-participate ay mag-usisa ng inyong sarili. Mag-usisa kayo kung ano ang inyong kakulangan sa harapan ng Diyos. Mag-usisa kayo, yung mga nakatanggap na sa Panginoon Jesucristo, bago kayo sumali, sabi niya, mag-usisa kayo. Examine yourself. Ano ba ang mga kakulangan natin? Ano ba ang mga kasalanan natin? Humingi tayo ng tawad, papahugas sa banal na dugo ng Panginoon Jesucristo bago tayo mag-participate, bago natin tanggapin ang tinapay, bago natin inumin ang saro. Kailangan natin mag-usisa. Ang pinakamahalaga na pag-usisa ito po, ako ba ay anak na ng Diyos? Ako ba ay tinubos na ng Diyos? Ako ba ay siyang may karapatan na makilahok sa mga simbolo nito ng ginawa ng Panginoon Jesucristo? Kaya sa mga hindi pa nakakatanggap, hindi pa nakakatiyak ng pagtanggap sa Panginoon Jesus, the Lord's Supper is the greatest restorative commemoration, restorative celebration. Ni-restore na tayo ni Jesus Christ para tayo ay maligtas. At pang-apat po at katapusan. This is also a time for us to do our responsibility. Ano po yun? Proclaim. To proclaim the Lord's death until He comes. Ang sabi po dito, I will not drink of it again, of the fruit of the vine, until the kingdom of God comes. Ang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng Apostol Pablo, doon naman sa 1 Corinthians chapter 11. Ang sabi niya, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Yan po ang celebration natin. Kaya tayo ay love God, share Christ. Yan po ang ating theme sa ating fellowship, sa Pasig Bible Christian Mission. Love God, share Christ. Kaya tuwing tayo kukuha ng elemento, alalahanin natin, meron kang dapat gawin, share Christ until He comes again. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa isang pagkakataon na amin pong maisagawa ang banal na hapunan, sapagkat ito ay isang dakilang paalala, in remembrance of me. Pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. In remembrance of His love, in remembrance of His grace, in remembrance of His salvation. Salamat po. Naway po, usisahin niyo ang aming mga puso. Alam po, nakikita niyo mga kalikuan, mga kasalanan, patawarin niyo kami, at ugasan niyo kami sa banal na makapangyarihang dugo ng Panginoon Jesucristo. At ang sa sino mang hindi pa nakakatiyak ng kanyang pag-uugnay sa Diyos, ito po ang pagkakataon na sabihin niya, Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Ilista po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos na siya ay manalangin, ay dinampot niya ang tinapay at kanyang hinati at sinabi niya, ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan na sugatan na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kainin niyo ito. Sa tuwing alalahanin niyo pa ako. Sabay-sabay po tayo. Gayon din naman,
Tapos sa magpagpasalamat, kinuha niya ang saro at ang sabi niya, ang sarong ito ay isang dugo ng bagong tipan. Bagong tipan. Upang ang tao ay makabalik sa Diyos. Ang dugong ito na siyang panghugas sa kasalanan. Ganon din, siyang mayroong kapangyarihan sa ating buhay. Di lamang sa kasalanan, pati na sa kalagayan ng ating physical na kalagayan. Ang dugo ng Panginoon Jesucristo ay may kapangyarihan siyang magdudulot ng lunas at katugunan. Sabi ng Panginoon Jesus, inumin niyo ito sa tuwing alalahanin niyo ako hanggang ako'y bumalik muli. Sabay-sabay po tayo. Sino mang kumakain ng tinapay na ito, uminom sa sarong ito, ipinapahayag po natin ang kadakilaan ng kaligtasan ng Diyos sa kanyang pag-ibig hanggang si Jesucristo ay muling bumalik. Hallelujah. Amen at amen. Tayo po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin. At kung lahat ay yumuko at salamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga salitang nahayag sa atin pamagitan ng kanyang lingkod ngayong umaga. Salamat, Amang Banal, na mapagpala sa lahat sa mga salita mo. Ikaw ang tinapay ng buhay. Ikaw lamang po ang aming kailangan sa aming buhay, Panginoon. Lahat ng aming pangailangan ay sagot na riyan. Salamat sa dalang mensahe sa amin ngayong umaga. Minsan pa pinalalahanan mo po kami na aming Panginoong Hesus ay sapat sa aming buhay, sa lahat ng aming kailangan. Ang tinapay ng buhay. Sino man sumasampalataya sa Kanya, hindi na siya magugutom, hindi na siya mauuhaw. Ang kauhawan lalo na sa spiritual, Panginoon. Ang magitan ng tinapay ng buhay na ito na sumaamin ay naugnay kami muli sa inyo at meron kaming buhay na walang hanggan. Satisfied na po kami riyan, sapat na sa amin yan. Pagpalain mo sa aming mga puso, isip ang iyong mga salitang yan at maging katatagan, katibayan po namin. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay, Panginoon, na daladala ang katotohanan yang tinanggap po namin ng tinapay ng buhay ang aming Panginoong Hesus. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Praise God from all blessings above. Praise Him, all creatures every love. Praise Him, all unrelenting hosts. Praise God, the Son, and Holy Ghost. Okay, tapos na po tayo mga kapatid. Hindi na po magkamustahan. Hello po sa inyong lahat. Kamusta na? Happy birthday po sa mga may birthdays. Si Joji, si Joab, at si Pastor Jimmy. Pastor Jimmy,
Si Ate Pe, June 6. Birthday ko December pa. Happy birthday! December pa ako, ha? December 10. December 10 pa ako. Layo pa Pwede po. pa kayo maghanda talaga. Ha? Pero pa 5 buwan, maghanda ninyo. Kahit ano lang, pwede naman yung ipadala sa Zoom, yung mga regalo. Sa Zoom. Ha? Paring Linda, paring Oka, kamusta kayo dyan? Nakamute ka. Nakamute kayo, ah. Kamute, ate. Wala. Yan. Yan. Oh, Yeah. bigyan natin ng Kanta na natin. yan yan. Silvi, simulan mo. Happy birthday. Kanta na natin. Ha? Sino bang si Conchita. Conchita, bigay ka pitch. Bigay mo, Levi. Baby. Happy birthday. Yun, ate. Oh, ate Day, ikaw mo. Ate Chick daw. Happy birthday to you. Ganyan pag-awit namin. Happy birthday. Happy birthday! Happy Happy birthday. Picture taking po birthday! tayo. Matitreat na si Ate Pe. Ipunin. Picture taking po tayo. Yan, si Silvi po magpi-picture taking. Magpi-picture. Petri. Sino si Petri? Laptop ko po yun, laptop. Si Ate Hello, Lia. Si Almalin ba yan? Sige. Yan, Greg. Si Kuya Greg. Alright. Yan naman yung camera natin, kung hindi natin gamitin. Maganda. Mayroon na tayong bagong Si Marin.